Masayang araw, mga ka-PL. Hindi po nakatiis si Senator Rodante Marcoleta, mga kababayan. Pinuna yaong pare na nagmisa sa Kamara at tumawag sa 18 senador na Judas. Judas daw, mga kababayan, yung 18 senador na nagsauli ng article of impeachment sa ating pangalawang Pangulo sa Kamara. Yan, kung di ako nagkakamali, mga kababayan, itong pari na ito, dati daw itong gumagamit ng pulburon, ng sibuyas. Ayan, di ba ito yung pare na nasa Senado? Tinanong ni Senator Ronald Bato de la Rosa, "Sir, ikaw ba dating gumagamit ng pulburon? Ng sibuyas?" Umamin naman po siya. Kaya naman pala ganitong klase magmisa itong paring ito, mga kababayan, meron pala itong ginagawang hindi maganda sa nagdaan niyang buhay. Ito po yung video, pagpuna ni Senator Rodante Marcoleta, mga kababayan, doon sa paring bangag, dating bangag. Ayan. Panoorin po natin at pagkatapos nito, meron pang 2 video, mga kababayan, antabayanan din po ninyo. Magbibigay lang po ako ng aking reaction dito sa sinabi ni Senator Rodante Marcoleta. Eto na. Hindi natin maintindihan kung bakit nagtawag pa ng magmimisa. At narinig ko pa yung pare na nagsabi, mga Judas yung 18. Tama. Tama ba yun? Dito makikita mo, pati lingguwaheng gagamitin, kung yung halimbawa, yung mawala ng galang kung ano, yung pare na yun na nag-officiate ng misa, kung halimbawa, ay pumunta siya doon, hindi bilang pare, at nakisama siya para magpahayag ng kanyang saloobin bilang isang mamamayan Pilipino. Okay lang yun Pero para pumunta ka doon bilang isang religious at isang purely political matter, hinaluan mo ng kulay ng religion, may problema doon, Jen. Pinaghahalo mo na. Merong constitutional divide na hindi makikialam yung politika sa usapin ng relihiyon. Katulad po ni Padre Siano, mga kababayan, na ilang beses ko na pong na-content dito sa aking channel. Meron lang siyang puna, pero hindi katulad ditong isang pare na dating bangag na tinawag talaga na Judas ang 18 senador. Si Siano kasi, si Padre Siano, kung ano lang yung mga nakikita niyang hindi na magandang nagagawa o ginagawa ng kasalukuyang administrasyon, nagbibigay lang siya ng puna. Baka nga naman sakali, no, sa pamamagitan ng mga sinasabi niya, sa mga payo niya bilang isang pare, makinig itong isang bangag na mama. Diba? Pero hindi masakit magsalita. Payo bilang isang tunay na pare, parang nasa misa ba? Ganon. Kasi ang hangarin nitong ibang pare, hindi lang si Padre Siano, marami yan sila, mga kababayan, na nagpapayo sa ating gobyerno na iayos ang pamamalakad sa ating bansa, sa gobyerno, para kasiyahan ng ating mga kababayan. Kaso, itong isang pare, iba po ito. Iba talaga kapag nasayaran yung utak minsan ng sibuyas. Parang mahirap na yatang alisin o baka naman ito ay residue na lang. mga kababayan. Ito yung mismong sinabi nitong pare na dating bangag, dating bangag, mga kababayan. Father, sana dating bangag ka lang, ha? Sana hindi ka bangag. Sana. Nagtatanong lang, ha? Hindi ako nagpaparatang, ha? Siya nga naman, mga kababayan, kapag hindi mo siya pumitik, no, ng kaprasong pitik dito sa 18 senador, samantalang siya ay nagmimisa
sa camera, baka kaunti lang yung love gift na matanggap niya. Kailangan pumitik ka para lakihan yung love gift na, na matanggap. Ganon. Nagtatanong lang. Eto na yung sinabi nitong si pare na dating bangag, mga kababayan. Panoorin po natin. Sa mga hindi po nakakapanood o hindi pa po ito nakita, eto, panoorin nyo. Ang mga taong humusga, 18 senador, ang mga hudas na mukhang alagad, ngunit ang kanilang mga kilos ay balasubas. Sila ang mga Pilato na may kapangyarihan bilang hari ng saligang batas, ngunit ginamit ang poder, naghugas ng kamay upang imbis ang hari ng katotohanan ang bigyan laya, pinili ang kamatayan at si Barabas. Pilato daw, yung mga 18 senador, mga kababayan, inihalin tulad niya kay Pilato at naghugas kamay daw. Father naman, hindi ho yun paghuhugas kamay, Father. Kayo naman, masyado naman po kayo magsalita, Father. Hindi ba tama yung mga naging pahayag nitong 18 senador na merong mga pagkukulang doon sa article of impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Kaya ito, ipinasauli. Yan, pinaayos para maging angkop sa kanilang kagustuhan nitong Kamara na mapa-impeach ang pangalawang Pangulo. Hindi nyo ho yata masyadong nauunawaan ang buong istorya niyan, Father. Bago kayo magputak ng magputak, ay alamin nyo ho muna, Father, kung ano ho talaga ang dahilan. Bakit ito ipinasauli ng 18 senador bago po kayo magbitaw ng salita na sila Judas. Tama ba, Father, na makialam ang relihiyon sa gobyerno? Parang nakakalimutan nyo na ho yata, Father, ang tungkol dyan. Abay, aralin nyo pong muli. Baka nakalimutan nyo na dahil sa kalansing ng pera. Nagtatanong lang po, Father, ha? Ngayon, mga kababayan, dumako na po tayo sa pangatlong video. Ibabalik ko lang po sa inyo para hindi po ito mawala. Kasi baka ma-delete na po ito ng Facebook. Itong interview o pagtatanong ni Senator Ronald Bato de la Rosa, mga kababayan, dito nga kay Father Flavie Villanueva. Yan ang kanyang pangalan. Flavie Villanueva. Ang ganda naman pala ng pangalan nitong taong ito. May pagka-senador. Kaso, utak ng baluslos. No? Na, ang tanong sa kanya ni Senator Ronald Bato de la Rosa, Sir, ay Father, ano ba tawag niya? Sir ba yun, Father? Dati po ba kayong bangag? Sumagot at umamin naman po, mga kababayan. Honest. Eto, panoorin po natin ang video. Said that you used drugs for 15 years. Ano po yung drugs na ginamit mo, Father? Shabu po, o bago pa mag-shabu. Pare ka na noon? Siyempre, hindi pa ho. Hindi ka pa pare. Natural po. So, 15 years. How old ka nag-start gumamit na Shabu? Father, ako sagutin niyo. Ako sagutin niya. Mr. Chair, simula po ako ng 16. 16. Opo. 16 plus 15, that's 31. Kailan ka naging pare? 2006. 2006. How old were you? 2006. 31 ho. 31. So meaning, nasa loob ka pa ng seminaryo, gumagamit ka na Meron Shabu. po akong tinatawag na relapse, Mr. Chair. Relapse. Sa edad na 16 anyos, mga kababayan, natuto nang gumamit ng shabuya si Father. Ano kaya ang lugar na kinalakhan nitong taong ito? Pasensya na po at pasintabi na po, mga kababayan, ha?
Hindi ko po binabastos itong ating mga kababayan na nasa isang nakatira sa mga lugar na alam niyo ho yung bang maririnig mo yung sigawan dyan sa kabila, nagmumurahan dun sa kabila, dito sa likod mo may umuungol, ganun na. Hindi ko po pinipintasan niya na at marami niya na ating mga kababayan na ganyan ang sitwasyon sa buhay na gustong mabago ang kanilang buhay sa tulong ng gobyerno. Hindi kaya itong pari na ito, sa ganung lugar lumaki, mga kababayan? Kasi kung maganda ang lugar na kinalakhan niya, no? Matino siyang napapangaralan ng kanyang magulang, hindi sa ganoong edad, 16 anyos, gagamit siya ng sibuyas. Hindi kaya itong mama na ito, magulo ang direksyon ng buhay ng kanyang pamilya ba? Nagtatanong lang ako, hindi ako nagpaparatang ha. Di ba? Yung pagmamahal na hinahanap niya sa pamilya na hindi niya makamit, sa barkada niya nakuha. Yun nga lang, maling barkada o kaibigan ang napuntahan niya. Marami sa atin, mga kababayan, na barkada, maraming kaibigan sa eskwelahan man o sa labas man ng eskwelahan, pero napunta ka sa tamang kaibigan o barkada kasi alam mong tama ang ginagawa nila, tinutulungan ka nila para iangat ka nila. Hindi katulad ng mga barkada na hinahayaan ka lang magbisyo, gumamit ng sibuyas, mag-inom. Ito yung mga barkada na mga maaaring napuntahan nitong pare na ito. Maaaring ganun lang. Hindi ko sinasabing yun talaga ha. Maaaring yun lang. Kasi sa edad po na 16 anyos, mga kababayan, may anak po ako, 18, 21. Hindi naman po nakatikim ng sibuyas, mga kababayan. Maaaring merong mga pagkakataon na kami, birthday sa bahay, ayan, kaunting chill-chill lang, hanggang dun lang. Pero yung mga drogang katulad ng sibuyas, hindi. Kasi gulpe ang aabutin sa akin sigurado, mga kababayan. Kumbaga, pangaralan ko, napalaki ko yung aking mga anak ng may respeto at may takot sa akin. Ito kaya, tanong ko lang, buo kaya ang pamilya nito? Bakit siya nagkaganyan? 16 anyos pa lang gumamit na ng droga. Nagkakalungkot din naman, mga kababayan, yung nangyari ho sa buhay niya. Bagamat hindi niya ginusto yon, mali lang siguro mga barkada ang napuntahan niya. Kaya siya nagkaganon. Kaya ganon din yung kanyang pagmimisa. Tinawag na Judas itong 18 senador. Kayo na lamang po humusga, mga kababayan. Hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi. At higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.